kahapon, sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Wala na akong tatay. Na hindi binibigay sa kanya yung gamot niya. Alam niyo ba, hindi nga niya alam kung ano yung gamot na iniinom niya. Binibigay sa kanya ng nurse niya. Anong gusto nilang gawin kay Tatay Digong? Kung kaya nilang ipadala si Tatay Digong doon, gawan nyo ng paraan paano siya ibalik dito. Gusto nyo basahin ko yung mga medisina niya? Minsan nagtitwitch yung kamay niya, sabi ni Bingbong kahapon. Malamig eh. Hindi kaya ni Tatay. Kaya sa lahat ng mga politiko na nakinabang kayo sa panahon na pinansin kayo ni Tatay Digong. 6 na taon kayong pinansin ni Tatay Digong. Yung iba dyan, pinupuntahan pa namin yung birthday. Makakatulog pa ba kayo? Ha? Tulungan nyo naman si Tatay Digong. Kasalanan mo daw! Alam nyo, hindi naman tatakas si Tatay Digong. Nung Sabado, maraming nagpapayo sa kanya. Kami, sinabihan namin, Tatay Digong, pagpaliban mo muna. Pagpaliban mo muna yung pagpapauwi mo rito. Alam ni Mama Anelet yun, alam ni Iyes yun, alam ng mga kasama niya. Dahil meron na pong threat sa kalusugan niya, sa buhay niya. Hindi natin alam eh. Pero mas pinili niyang umuwi at harapin. Ibig sabihin nun, hindi tatakas si Tatay Digong. Hindi tatakbo si Tatay Digong na hindi na nga niya kayang tumakbo. Nakasungkot. Kaya pa ba niya tumakbo? Mga politiko, nananawagan ako sa inyo. Pinansin namin kayo sa 6 na taon, hindi namin kayo pinabayaan. Tulungan niyo naman si Tatay Digong. Tulungan niyo naman. Nangungulila na, alam nyo, pagdating niya, ako mismo, meron na akong pass para sunduin kasama ko yung 3 doktor niya. Dahil schedule po siya magpa-check up sa Cardinal Santos. Pero, bagamat, since 2022, di na kami alam niyo, 1998 hanggang 2022, halos araw-araw kami magkasama. 360 days out of 365 days magkasama kami. Noong 2022, may trabaho na po ako bilang senador, hindi na ako nakasama sa kanya. Pero hindi ko po pinapabayaan yung medical niya dahil yun po ang pinangako ko sa kanya hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa kamatayan niya, hindi ko po siya iwanan. Lalong-lalo na po sa medical. Alam niyo, nakaraang 4 na buwan, monthly siya nagpapa-check up. Yung dinidrip po siya. You may check with the doctors. I-check niya sa hospital. Sinasamahan ko siya doon. Dinidrip siya para umaba ang kanyang buhay. Scheduled sa March 12. Birthday pa naman. Pero ngayon, pati gamot ipagkakait. Sinong
Tatay Digong. February, umpisa ng December, diyan sa Cardinal, sinamahan ko siya. Kasama si Ma'am Hanelet. Enero, bumalik uli kami. Pebrero, bumalik uli kami. March 12 po siya schedule uli para sa pagpapagamot niya. Pero pinagkait nila. Pati gamot, ayaw ibigay sa kanya. Alam niyo, wala siyang tsinelas. Pati tsinelas. Pati tsinelas niya, wala. Nakapaa. Muli namin pag-uusap, nasa aeroplano siya. Sabi ni Bingo, Atty. Mejaldea, nakapaa siya. Buti na lang, may nasuot ng kanyang suot kahapon. Hindi niya kaya, ang lamig doon. Alam niyo, salamat sa piloto niya, isang co-pilot doon. Binigay niya yung kalo niya kay Tatay Digong dahil alam nila malamig. Binaba siya sa stretcher, mag-isa siya. Hindi alam ni Atty. Mejaldea saan siya dinala. Alam ko nangungulila kayo, nakausap ko si Kitty kahapon. Alam niyo, bilib ako kay Kitty. Sa murang edad na 20, dapat hindi siya kasama sa politika. Dapat nag-aaral siya ngayon. Pero sinama siya sa dumi ng politika. Tinawagan ko siya kahapon. Sabi niya, ninong niya ako eh. Sabi niya, Ninong Bong. Hindi ko mapigilan umiyak. First time ko umiyak talaga. Na kausap siya. Sabi niya sa akin, Ninong, ikaw na muna ang tatay ko. Hindi, wala na akong tatay. Sa murang edad na. Pero matapang si Kitty ha. Sobrang tapang ni Kitty. Sabi niya, Ninong, be strong. Be straightforward. Ito yung panahon na magkaisa ang Pilipino. Magkaisa tayo para kay Tatay Digong. Nakikiusap po ako, manghinahon po tayo. Huwag po tayo gumawa ng bagay na ibabalik sa atin. Mga Pilipino, magkaisa po tayo para kay Tatay Digong. Importante muna ang kalusugan, kaligtasan, at kalayaan ni Tatay Digong. Alam ko mga politiko, nakikinig kayo. Konsensya naman kayo. 6 na taon kayong minahal ni Tatay Digong. Pinansin kayo, minahal kayo, pinaglingkuran kayo. Sana naman, huwag niyo na mamayaan. Kasabi ko nga, makakatulog pa ba kayo sa gabi? Makikita niyo si Tatay Digong ngayon doon. Sipin niyo, September. 6 na buwan. 6 na buwan. Kakayanin kayo ni Tatay Digong yun. 6 na buwan. Pag-aantay na. ICC! Eh kung tayo nga, maalala ko nung presidente siya, marami kaming pinauwi na OFWs. Sa totoo lang, kami, ako mismo, sa Bahrain, meron isa dyan, na sentensyahan po ng death sentence. Ginawa namin ni Tatay Digong ng paraan, sumulat sa King, sa Saudi. Hanap kami ng mga kaibigan na tumulong sa blood money para makalaya. So, ibig sabihin, Pilipino yan, gusto natin makabalik dito. Gagawin natin ang lahat ng paraan. Ito, bakit baliktad? Bakit tayo pumayag? Bakit sila pumayag na ang taong nagmahal sa atin,
Nawalan tayo. Sa totoo lang, ayaw naman yung tumakbo eh. Dahil sa inyo, ginawa niya po yun. Ito bang kabayaran sa ginawa niyang pagsasakripisyo, pagmamahal at paglilingkod para sa bayan? Yung mga kababayan ko, tulungan tayo na ay balik si Tatay Digong. Alam ko namumulila kayo. Alam ko maraming Pilipino halos hindi makatulog. Hindi tayo makatulog